Isang OFW na kakarating lang sa Pilipinas halos 2 linggong hindi nakauwi sa kanyang pamilya matapos itong mabiktima ng pang-hold up sa isang terminal sa Manila. Pwedeng sa terminal sa NAIA or pwedeng sa mga bus terminal na hindi naman nabanggit sa video. Isang Pangasinenseng OFW naman na halos 2 linggo nang nawala matapos makauwi sa bansa. Alamin ang nangyari sa kanya sa mainit na balitang hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Matapos ang halos 2 linggo, natagpuan na ang Pangasinenseng OFW na hindi nakauwi sa kanyang pamilya matapos dumating sa Pilipinas nitong December 2. Kwento ng pamilya ni Michael Lumibaw, natuntun na nila ang kinaroroonan niya at nakausap na sa telepono nitong December 13. Si Michael, biktima pala ng pang-hold up at tinangay ang kanyang mga gamit habang nasa isang terminal sa Maynila. Buti na lang daw at may tumulong at kumupkup sa kanya na mag-asawang tindero at tindera. Nai-report na raw ang insidente sa autoridad. Nasalubong daw siya ng 3 lalaki na may mga balisong. Yun doon daw hinila-hila na yung gamit niya. Naglaban daw siya, sabi niya. May kaibigan po kasi yung ate niya na security guard po sa may terminal. Tapos, nakita po nung security guard yung post ng ate niya tungkol dun sa nawawalang si Tito Michael po. Makikita sa mga larawang ito ang ilang gasgas sa katawan ni Michael at pamamaga ng ilang bahagi ng katawan matapos umanong makipagpambuno sa 3 suspect. Pinanood ko na lang, nakuha nila yung gamit ko. Wala akong magawa, sabi niya. Tapos nawala na daw siya ng malay. Nasa maayos na raw na kondisyon si Michael at ngayoy nasa kamag-anak nila sa Laguna. Inaasahang makauuwi na siya sa Pangasinan sa mga susunod na araw. Masaya na kami kahit ganun siya. At least nakauwi siya, buhay siya. Kaya yung mga kumupkup sa kanya, maraming salamat. Kaya maging paalala ito sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas lalo na ngayong Christmas season na magdoble ingat at huwag na magsuot na maginto kapag nasa Manila kayo. Ako nga guys, sa probinsya ko lang nasusuot ang mga ginto ko. Pero kapag nakita mo ako sa Manila ay aakalain mo akong mahirap. Dahil iba talaga ang kaba kapag nasa Manila ka, kahit sabihin pa natin sarili natin itong bansa.